Kumusta mga kaislaw? Welcome na naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong motorcycle review. At ngayong araw, ito yung viewers reaction sa Budget City 125. Yung mga masasabi ng ating viewers mga kaisla tungkol sa motor na ito. Yung mga katanungan nila ay susubukan natin sagutin sa abot ng ating mga kaya. At disclaimer lang mga kaisla, ito ay opinion ng ating mga viewers, natin subscribers, na ating followers tungkol dito sa Budget City 125. Ito yung sariling opinion nila at yung experience nila sa motor na to. Ito yung babasahin natin ngayon at yung mga katanungan at susubukan nating sasagutin. So walang tamang opinion mga kaisla. Base yan sa kanilang experience and then sa kanilang masasabi sa motor na ito. At yung mga tanong ay ating sasagutin. So magsimula tayo mga kaisla dito sa comment ni Agustin Freira. Idol, ano pwedeng sprocket? Combination pang single, okay lang ba 1542? So ang sagot naman ni Bones Bukog ay 1448. Tapos sa sagot naman ni Hami ay naka high speed kabus 42 divided by 15 is 2.8. Tapos 48 divided by 14 is 3.4. Mas okay yan, may hatak at pang dolo RS pop. So tama naman yung sagot ni Hami. 4814 kung gusto mo pang single usage lang. So nas bracket combination dito sa Budget City 150. Kasi itong kanyang stock na sprocket combination is pang sidecar na to. So sa comment naman ni Martin Bando, sana may black color sa 150cc para mas maangas ang dating. So sa to si kaisla is wala siyang black color. So color red lang ang Budget City 150 para kasi pareha lang sila ng design mga kaislay, yung Budget City 150 at Budget City 125. Pareho lang talaga ng design, pareho ng forma. So para ma-identify na Budget City 150 yung gamit mo, yun sa color na makikita. Red color yung Budget City 150 para mas ma-identify na 150cc yung motor na ginagamit mo. So, walang black. So, pwede mo naman tong change color mga kaisla. Madali naman magpa-change color sa LTO. Kung gusto mo talaga ng black color sa Budget City 150. Pero, yung stock niya is naka-red lang talaga. Isa lang talaga yung kulay dito sa Budget City 150. Yung color, red lang talaga. Sa comment naman ni Mark Francis Tamayo, puro kapatipid, di mo naman masabi ilang kilometers per liters. Di marunong mag-review ng City 150. Actually ilang bis natin review yung Budget City 150 sa vlog natin. Sinasabi natin yung ilang kilometer per liter, yung kanilang fuel consumption ng bawat motor. So, hindi mo ata napanood yung full review nito. So, para sagutin yung tanong mo, yung fuel consumption nito based in my experience nung sinubukan kong i-test yung motor na to mga kaisla. Sa sidecar usage yun ang natis ko dito. May sidecar na kasi yung sa tito ko na Budget City 150. Sinubukan ko yung 1 liter kung ilang kilometro. So, kaya niyang umabot ng 45 to 50 kilometer kaisla. Depende yan sa load and din sa road condition. Kung paahon yung dadaanan mo, tapos marami kang karga, ay 41 kilometer per liters lang yung kayang takbuhin ng Budget City 150. With sidecar na yun mga kaisla, paahon yung kalsada. Pero kung pang single naman na usage, ayan mismo kay Badja, ay kada umabot ito ng 62 km per liter. Kung pang single lang. Pero kung pang tricycle, based in my experience,
yung sariling experience ko is yun nga, nasa 40 to 45 km per liters yung fuel consumption. Depende sa load mo and din sa kalsada na pagdadaanan mo. Sa comment naman ni Art Diary, napakaganda po niyan. Ang lakas ng makina, mabilis at matibay. Ayos na ayos, sulit na sulit. Totoo naman talagang malakas yung makina ng Bajaj City 125. Kung i-compare natin to sa Supremo, mas malakas yung torque and power output niya. At mabilis at smooth manakbo itong Bajaj City 125. So tama naman yung sinabi ni Art Diary na malakas at mabilis manakbo. At mas mura pa to compare doon sa Supremo 150 ng Honda. At sa comment naman ni Sax Serfino, hindi kami mabakal Bajaj Barako, amo lang tito. So hindi daw sila bibili ng Bajaj kaisla. Barako lang yung sa kanila, yung tito lang niya bibili ng Bajaj. So tama naman. Kung gusto mo talaga ng pang heavy duty na pan tricycle, go for Barako 175. Kung gusto mo talaga yung pang heavy duty na pan tricycle, walang panama yung power ni Bajaj City 150 dun sa Barako 175 kaisla. So iba pa rin yung Kawasaki Barako in terms sa heavy loaded na pang tricycle na motor. Sa comment naman ni Joel Lamasan, bili ako nito pag may 175 na. May 125 na ako, halos parehas lang ng 150. So, kung may 125 ka na, huwag ka nang bibili ng 150 kasi halos disin na ng performance mga kaisla. Hindi nagkakalayo yung 150 at 125 in terms sa performance ng motor. So, kung magkaroon nito ng 175, makang malabo kaisla kasi merong Barako 175 eh. So si Kawasaki kasi yung nagma-manufactured nito dito sa Pilipinas. Sila yung nag-a-assemble ng Bajaj na mga motor. So malabong magkakaroon ng 175cc dito sa Bajaj City 150. Sa comment naman ni TP, Supremo 150 po or Bajaj City 150, ano po okay pang tricycle? At sa comment ni J. Marquez TV, Bajaj City 125 user ako, mas maganda talaga gamitin ang Bajaj, malakas sa kargahan. Para sa akin naman TP, kung bibili ka ng pan tricycle, mas okay bilhin yung Bajaj City 150 kasi nga mas malakas yung torque and power output ng motor. And then mas mura pa compare sa Supremo 150. So para sa akin, Bajaj City 150 kasi makakatipid ka nito. At may mga feature pa dito na magagamit mo talaga. Kagaya ng USB charging port. And then medyo mas maliit nga siya compare sa Supremo 150. Mas maliit siya tingnan, mas bulky at mas malaki yung Supremo 150 compared dito sa Bajaj City 150. Pero sa power naman, so maasahan mo itong Bajaj City 150 at mas matipid to sa gas compare doon sa Supremo 150. Sa comment naman ni Yasin Sulaiman, bakit dito sa Palawan halos wala na ako nakikitang Badja 100? Sana mapunta, magkano po ba ang Badja ngayong 2023? So sa price ngayon Paps, yung Bajaj City 100, dalawa kasi ang klase, yung E tapos yung B. Mas mura yung B, nasa 52,000. Yung E naman is nasa 57,000. Punta ka sa Motor Trade, baka may Bajaj City 100. Kung wala, mag-order ka. Pwede ka na mag-order sa kanila ng Bajaj City 100. Doon sa Motor Trade, kung may Motor Trade dyan na malapit sa inyo nga dealer, punta mo na at maging kuwari ka ng Bajaj City 100. Sa comment naman ni Lone Rider, nice, may USB charger na. So, is may USB charging port na itong Bajaj City 150. Lahat naman ng Bajaj series na pan-tricycle is may yung USB charging port. So, magagamit mo yan kapag mamamaniho ka along the way, mahaba yung biyahe, kapag nalubat. So, pwede mo i-charge yung phone mo dito sa Bajaj City 150, City 100, City 125. May mga USB charging port yan
yung mga Bajaj series, city series ng Bajaj mga kaisla. At sa comment naman ni BG Concepcion, boss, anong mas mairekomenda mo? Or mas maganda, Bajaj 125 or Bajaj 150? So, para sa akin, kung may 125 ka na, stick ka na sa 125. Kung wala kang 125 at wala ka nang bumili ng Bajaj na pan-tricycle, so doon ka na sa 150cc. Huwag ka na mag 125cc kasi konti lang yung price difference ng dalawa, and then mas maganda yung engine performance ng 150, mas malakas, mas okay for heavy load itong Bajaj City 150 over sa Bajaj City 125. At sa comment naman ni Ronnie Knight, lagi ko nakikita sa mga vlog ng mga mekaniko ang downside nitong Bajaj, sirain ang middle or needle bearing. Madalas overhaul kaya nakakadismaya. Pang tricycle sana, di pwedeng magkarga ng mabibigat. Di mo mapapasing na higpit kadi na wasak na makina. Second option ko po sana to sa YTX, pero nang manakita kong sira nito sa makina, sa YTX na lang ako. So, dito naman sa experience namin ka-studio sa aming lugar. So, wala naman akong masyado nakikita ditong Bajaj nito sa amin, sa dealer namin. Wala ako nakikitang Bajaj na mabalik nagpapa-overhaul. Katalasan nga na mga kwan dito, mga Bajaj is ginagawang pang tricycle, pang heavy, iba nga pang heavy kwan to, heavy duty. Wala pa naman na nakikitang mga Bajaj na bumabalik at nagpapa-overhaul ng motor. Kahit nga lining, hindi ko nakikita. Wala akong masyadong nakikita na papalit ng lining to sa Bajaj dito sa amin. So, baka nagkataon lang yan na nasira yung middle bearing niya. So, baka mahigpit yung kwan nun, kadina, tapos kinargahan ng maraming load. Kaya bumigay yung kwan. Kasi pag mahigpit yung kadina tapos kinargahan mo na mas mabigibigat, mas talong higpit yung kadina niyan. Tapos pag hindi naputol yung kadina, doon masisira yung bearing ng motor. So, baka depende yan sa paggamit din yan ng motor. Kahit anong motor pa yan, kung yung gagamit ng motor hindi maalaga, ay talagang nasira talaga. So, nakadepende yan. Pero dito sa amin, kaisla, wala namang masyadong nasira na dito, Bajaj. Merong mabalik, pero kadalasan mga electrical lang yung problema nito. Pero sa engine naman, wala namang mabalik na nagpapa-overhaul. Over mga 5 years na kami dito sa aming lugar, nagbibinta ng Bajaj. Wala namang mabalik na siraan ng makina or na nagpapa-overhaul dahil nawasak yung bearing. At sa comment naman ni Ernie Tolosa, Sir, advice naman po, kaya naman yan sa paahon kasi sa amin bundok. Malakas bahatak niyan kaysa Barako at Supremo. Kung i-compare sa Barako kaisla, itong Bajaj City 150, mas malakas yung Barako. Pero sa Supremo 150, mas malakas itong Bajaj City 150 compare sa Supremo. Kung paahon yung lugar nyo, bundok yung lugar nyo, kayang-kaya ni Bajaj City 150. Actually, kadalasan nga sa mga bundok na mga lugar, mga high risk na lugar, ang kadalasan ginagamit itong Bajaj na mga motor. Itong Bajaj City 150, City 125, iba nga, may 100 pa nga. Kayang-kaya nga yung mga paahon doon. So, ito pa kaya ang City 150. So, kayang-kaya ng paahon ng City 150 at kayang-kaya yung mga kabundukan to sa ating bansa. Sa comment naman ni Rizayna Mikasi, boss, malakas ba ang engine brake niyan tulad ng Honda TMX 125 at 155 o parang Barako na nakapakahina ng engine brake? So, actually, Pap, nasubukan ko tong engine brake ng Bajaj City 150. Yung sakto lang yung engine brake ko. Compared sa TMX 125 at 155 ng TMX. Nakakuha kasi yun naka-post rod. So, kapag naka-post rod yung engine mo, mas malakas talaga yung engine braking. Ito kasi is naka-timing chain. So, hindi masyado malakas yung engine brake. Pero sakto lang, kaya kagihinto nito sa kanyang engine braking.
So, yung masasabi ko dito, hindi siya kasing lakas ng TMX 125 at TMX 155, yung engine brake ng Bajaj City 150. At sa comment naman ni Mr. Junel, mas maganda yan kisa dati, mas pinalakas at tibay di tulad ng dati. O nga, itong Bajaj City 150 kaisla, ito yung bagong version ng Boxer 150. Dati kasi Boxer 150 nagkaroon ng issue yon, nakaproblema yung makina. Dito sa Bajaj City 150, mas maganda na yung engine performance ito. Mas pinalakas pa at mas pinatibay yung engine performance. So, kaya mas maganda na to City 150 over sa Boxer 150 na previously nilabas ni Bajaj mga kaisla. So, that's all. Ito yung mga comment ng ating mga viewers, ating mga subscribers and followers dito sa Bajaj City 150. Actually, marami pa itong comment mga kapisa. Hindi ko lang sinama dito yung mga bashing kasi kung na siya yun. Hindi na dito sa Bajaj yung mga comment nila dito sa motor. More on personal na yun, sa akin na yun. So, yung mga wala natin dyan, mga basher, shout out kayo. So, hindi ko na lang sasama yung mga comment ko dito kasi hindi na related sa motor na ating topic yung mga comment nyo. So, kung gusto nyo masama yung mga comment nyo sa mga reviews natin kuhan, mag-comment kayo ng related to sa motor, wag dun sa personal na masabi nyo sa akin. Sa dawi akong kung paano ako mag-vlog. Kasi iba-iba tayo na nung way of vlogging. Ito yung way ko sa pag-vlog. So, sa mga natin dyan, mga basher, shout out sa inyo. So, that's all for today's vlog mga kasi ito yung mga opinion ng ating mga viewers and then yung mga subscribers and followers. So, yung mga owner ng Bajaj City 150, salamat at i-share nyo yung mga experience nyo dito sa motor. So, mabuhay kayo. So, that's all for this vlog. Don't forget to subscribe, click the bell button, and para ma-notify kayo sa mga future upload natin dito sa ating YouTube channel. So once again, this is Motor sa Isla. Nagpahimangno na mag-amping kanunay o gigmang kinolabas sa tanan. Ride always peace. Bye-bye!